joyful voice. My sheep is safe. Come now, rejoice. Heaven sings a greater song when wandering hearts return. Rejoice with him, rejoice today. A sinner has turned to Christ's own way. The courts of heaven gladly sing. The angels praise the saving King. Grace has called and hearts are changed. Mercy reaches life's exchange. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners rejoice. A woman searched with lamp aflame. She swept each corner, called each name. She would not cease till she had found the silver coin once lost, now found. She called her friends with thankful voice. My coin is found. Come now, rejoice. Not because the lost are great, but because our God is full of grace. Not because of works we've done, but through the mercy of the Son. He welcomes all who turn and trust. He saves the sinner, kind and just. Rejoice with him, rejoice today. The Father's love has made a way. Before God's angels, joy is raised. When Christ is trusted, God is praised. So let our hearts reflect his own, welcoming those he calls back home. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners repent. One little sheep had wandered far away from where the shepherd was. He searched until the lost was found. His mercy would not turn around. Then home he came with joyful voice. My sheep is safe. Come now, rejoice. Heaven sings a greater song when wandering hearts return. Rejoice with him, rejoice today. A sinner has turned to Christ's own way. The courts of heaven gladly sing. The angels praise the saving King. Grace has called and hearts are changed. Mercy reaches life's exchange. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners rejoice. A woman searched with lamp aflame. She swept each corner, called each name. She would not cease till she had found the silver coin once lost, now found.
when wandering hearts return. Rejoice with him, rejoice today. A sinner has turned to Christ's own way. The courts of heaven gladly sing. The angels praise the saving King. Grace has called and hearts are changed. Mercy reaches life's exchange. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners rejoice. A woman searched with lamp aflame. She swept each corner, called each name. She would not cease till she had found the silver coin once lost, now found. She called her friends with thankful voice. My coin is found. Come now, rejoice. Not because the lost are great, but because our God is full of grace. Not because of works we've done, but through the mercy of the Son. He welcomes all who turn and trust. He saves the sinner, kind and just. Rejoice with him, rejoice today. The Father's love has made a way. Before God's angels, joy is raised. When Christ is trusted, God is praised. So let our hearts reflect his own, welcoming those he calls back home. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners repent. One little sheep had wandered far away. Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Lord. Yan. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay magkamayan. Batiin po natin ang ating katabi. Sabi natin, kapatid, nagwagi ka sa bagyo. Tinalo mo ang habagat, kapatid. Yung iba nanggaling pa sa Tagaytay yan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y nasa gitna ng habagat. Pero narito po tayo nakatayo, willing to declare the name above every other name, willing to worship our Lord Jesus Christ, declaring His success, declaring His victory in our midst. Amen po ba? So meron po bang galak? Amen. Mga kapatid, may galak ba? May saya ba? Sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Sige po, palakpak po tayo. Isingin natin ang ating katawan. Alam po, ang ating spirito ay nais ng sumamba. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos na ating
Hallelujah. Ang sarap-sarap magpuri sa ating Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa pag-aawit sa Panginoon, sabay-sabay nating basahin ang Bible verse na to. Makikita po ito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Kung ating babasahin ang buong konteksto ng Ephesians chapter 2, ipinakita sa atin ni Paul ang kondisyon nating lahat. Tayo ay nangangailangan kay Kristo. Tayong lahat ay spiritually dead. Pero dahil ay Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal, sa lawak ng kanyang pag-unawa, sa lalim ng kanyang pagmamahal, siya ay namatay sa krus para sa atin. Kaya nga sabi sa verse 4, ngunit dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang binuhay kasama ni Kristo. Mga kapatid, wala ni isa sa atin ang makakapagmalaki na dahil sa kabutihan niya, siya ay maliligtas. Tayong lahat ay maliligtas dahil sa pagmamahal lamang ng Panginoon. Hindi natin ito deserve. Hindi natin ito kayang bayaran at hindi natin kaya itong pagtrabahuan. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, tayo ay iniligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob niya, hindi dahil sa ating gawa, upang walang sino man ang may pagmayabang. Kung tutusin, wala tayong kaya ipagmalaki. Sukdulan ng ating kasalanan, pero masukdulan ang kanyang pagmamahal. Amen po ba? Sukdulan ang ating pagkukulang, pero masukdulan ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. At kahit hindi tayo karapat-dapat, pinili pa rin tayo ng Panginoon. Pwede mo bang hawakan ang puso mo? Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako aksidente. Nandito ako dahil tinawag ako ng Panginoong Diyos. Niligtas ako ng Panginoong Diyos para sambahin ang ngalan niya, para purihin siya. Tayo lahat ay manalangin. Iyuko po natin ating mga ulo at tayo sabay-sabay na manalangin. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa mga oras na to. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kaligtasang patuloy mo na pinadarama sa amin. Sa pagmamahal at pagpatuloy na pag-unawa mo sa amin, Panginoon. Karapat-dapat ka sa papuri, karapat-dapat ka sa pasasalamat, Panginoon. Walang iba, Panginoon, na karapat-dapat pang purihin at may itataas sa araw na to. Hindi dahil sa aming mga talento, hindi sa kaya naming sabihin at kaya naming ideklara, kundi, Panginoon, dahil po ito sa kagagawan mo, Panginoon. So dalangin namin na buksan mo ang puso namin, ang buhay namin, Panginoon. Alam namin may gagawin ka sa araw na to, kaya kami nandito. May sasabihin ka sa araw na to, kaya kami nandito. So open up our hearts, open up our life, Panginoon, so that we could be humble into your sa presensya mo, Panginoon. Binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Palapakan natin ang ating Diyos. Ibigay natin ang papuri at pasasalamat sa Kanya ay karapat-dapat. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karulian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos, kabanalan, kalwalhati
Sugdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y kawat ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ko sa aking karunungan, inibig mo ko nang di kayang tumasan. Oh Diyos, at kanwiran na kahit minsa'y di kapahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, oh Diyos, ng katarungan at katwiran na kamanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos, ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Haring Diyos, ang aking namamalas na karigtan ng sangnilikha mo, araw bituin
mga bundok at dagat, patunay ng kapangyarihan mo. Kaya tumawid ang puso ko, magpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, O Haring Diyos, dakila ka. Mga kapatid, let's sing this verse. Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuli ng ibo'y naririnig at patanaw mula sa kabundukan, nadarama ang hangin kay lamig. Tayo umawit. Kaya't umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Hindi natin mauunaw ang tunay dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay upang katubusay ating kamtin. Kaya't umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O aming Diyos, dakila ka. Balang araw, magbabalik si Kristo at sa langit tayo'y isasama. Walang hanggan, mag-aawitan tayo, ihayag kadakilaan niya. Kaya umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Kaya't umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
your beauty, in all of your grace, in all of your power. Salamat, Panginoon, at kami ay pinili mo. Salamat, Panginoon, at kami hinanap mo. At naririto kami, pumupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoong Jesus, mangusap ka sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, pagsamba, at luwalhati sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! 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 Ayun, nag-emergency na. Isang maulan na tanghali po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Tuyo po ba ang lahat? Ayan. Tuyo na. Ayan. Marami pong salamat, Lord, sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. At kami po ay safe na nakarating sa ating sambahan. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, kamusta po ulit? Ayan, nakarating kami. Grabe, sobrang lakas ng ulan, no? Talagang, pero katumbas nung ulan na yon yung pagpapala ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Nandito tayo at nakikinig sa salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo makarinig ng salita ng Panginoon ngayong araw na to? Ayan, praise God. Ngayon po mga kapatid, nangyari na po ba sa inyo na mayroon kayong isang bagay na sobrang mahalaga sa inyo, tapos nawala? Halimbawa, cellphone. Yan, amigo. Wedding ring, nawala. O kaya naman wallet. O kaya naranasan nyo na rin bang mawalan ng isang anak na nawala sa mall kahit ilang minuto lang? Ano po yung una nating ginagawa kapag meron tayong nawalang isang bagay na mahalaga sa atin? Hindi ba't agad hinahanap natin ito? Kapag may mahalaga sa atin na nawala, hindi po tayo nagiging kampante. Hindi natin sinasabi na hayaan na lang natin kasi nga mahalaga sa atin ito. Ginagawa natin ang lahat para hanapin ito. Ngayon po mga kapatid, isipin po natin ito. Kung tayo bilang tao ay handang maghanap ng isang mahalagang bagay, gaano pa kaya ang Diyos sa mga taong nilikha niya? Yan po ang tanong na sinagot po mismo ni Jesus sa pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Ang ating pong pamagat sa hapong ito ay A Heart for the Lost. Ang puso para sa mga nawawala. Ito po ang ating pag-aaralan na galing sa Luke 15, verse 1 to 32. Kaya kung meron po kayong Biblia, punta po tayo ngayon sa Luke 15, verse 1 to 32. At tayo po ngayon ay sumandaling manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa pagkakataong ito na kami makapagsalo-salo dito sa simbahan mo at kami makarinig at makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa pribilehiyo na nandito kami ngayon, ang aking mga kapatid dito sa Journey Church Makati, Panginoon. Kayo po ang madakila at mapuri sa lahat po ng lalabas sa aming bibig, Panginoon. At salamat po sa pagpapala ng iyong binigay. Sukdulan ng iyong biyaya dahil ikaw ay aming dakilang Diyos. Sa inyo po lamang papuri, pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po mga kapatid, meron po ako ulit gustong itanong sa inyo. Do you have a desire to see the people in your life get saved? Kung meron po, sino po ang unang pumapasok sa isip natin? Yung asawa po ba natin? Mga anak? Magulang? Kaibigan o kaya katrabaho? O kaya naman isang taong matagal mo nang pinagpe-pray?
Siguro matagal mo na siyang pinagpe-pray na makilala na makilala nila si Kristo, pero mga kapatid, narito po yung mas magandang tanong. Mas gusto ba nating maligtas sila kaysa gusto ng ating Diyos? Siyempre po, ang sagot po dito ay hindi. No one desires the salvation of sinners more than God Himself. Bago pa po tayo umiyak para sa kanila, ang ating Diyos po ay meron ng puso para sa kanila. Bago pa natin sila hanapin, ang Diyos po ang unang naghanap sa kanila. At bago pa natin sila ipag-pray or ipanalangin, ang kanilang kaligtasan, ang ating Panginoon po ay gumawa na ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen po ba? Ngayon po, mga kapatid, bago po tayo pumunta sa ating main topic or main verse, gusto ko lamang pong makita ninyo or gusto kong makita natin ang puso ng ating Panginoon dito po sa verse na ito from 1 Timothy 2, verse 3 to 4. Ngayon, sinasabi po rito na ang ating Panginoon po, in English, desires all people to be saved and to come to knowledge of the truth. Ngayon mga kapatid, sa konteksto po nito, ang tinutukoy po dito ni Pablo ay ang lahat ng klase ng tao. Hindi lamang iisang uri ng tao. Kaya po pag binasa natin ito sa verse 1 to 2, binabanggit din po niya dito na kahit ang mga hari at ang lahat ng nasa makapangyarihan ay kabilang po dito. Hindi lamang po ito iisang uri ng tao. Ang ibig sabihin po, walang grupo ng tao ang hindi naabot ng ebanghelyo. Alam niyo po yung ebanghelyo? Ang ebanghelyo po ay ang mabuting balita. In Greek, evangelion. Kaya po tinawag na ebanghelyo. Ayan po. Ang puso po ng ating Panginoon ay para po sa lahat ng uri ng tao. At yan po mismo ang pinapakita ni Jesus sa verse na babasahin po natin ngayon. Kaya samahan niyo po ako, aralin po natin yung gusto pong sabihin ng ating Panginoong Jesus sa verse na ating pong aralin ngayon. Ngayon po, bilang mga mananampalataya, tinatawag po tayo na magkaroon ng parehong puso na mayroon si Kristo. A heart for the lost. Hindi po tayo ang tagapagligtas, mga kapatid, kundi si Jesus lamang ang nagliligtas. Amen po ba? Ngunit sa kanyang biyaya, ginagamit niya tayo upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga taong nilalapit niya sa atin. Ang tungkulin po natin ay maging tapat sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang ating Diyos naman ang siyang kumikilos sa puso ng tao at nagdadala sa kanila sa pagsisisi at pananampalataya. Amen po? Kaya abang pinag-aaralan po natin ito, napakaganda po ng verse na ito. Tanungin po natin sa ating mga sarili na, may puso ba tayo para sa mga nawawala, katulad ni Kristo? Dadaanan ko lamang po itong verse na ito. Marahil po isa ito sa mga pinakasikat na talata sa Biblia. Ito po ang John 3:16. No? Madalas nakikita natin ito sa kung saan-saan, sa sasakyan, lagi sinasabi sa Facebook, John 3:16. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero mga kapatid, dito natin nakikita ang puso ng ating Panginoon. Hindi lamang sinasabi ng ating Diyos na mahal niya ang mga makasalanan. Ipinapakita niya po ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi nagsisimula. Ang kaligtasan ay hindi nagsisimula hindi sa paghahanap ng tao sa Diyos, kundi sa pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Ngunit, ano po ba yung itsura ng pag-ibig na yun? Paano po ba kumikilos ang ating Panginoon sa paghahanap ng mga nawawala?
Yan naman po ay sasagutin ni Jesus dito po sa Luke 15. Sa Luke 15 po, hindi lamang ipaniliwanag ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos para sa nawawala. Iginuhit niya po ito sa pamamagitan ng 3 parabola. Una po, ang nawawalang tupa. Pangalawa, ang nawawalang barya. At ang pangatlo ay ang alibughang anak. Alibughang anak pala yung ibig sabihin ng prodigal son, no? Sa malalim na Tagalog. Akala ko lost, kasi sa ibang translation, lost son. So sa iba naman, prodigal son. Sa Tagalog, alibughang anak. Ngayon, 3 po itong magkakaibang kwento, ngunit iisa lamang ang mensahe. Ang puso ng Diyos ay hanapin, iligtas, at magalak sa pagbabalik ng nawawalang makasalanan. Punta po tayo sa unang parabola, the lost sheep. Bago ko po simulan ang talatang ito, a little background lamang po, no? So bago po kasi sinimulan ni Jesus na sabihin ng parables na ito, kasama po ni Jesus dito yung mga tax collector, yung mga makasalanan, kasama niyang kumakain dito. At may mga pariseyo po na nanonood sa kanila. Mga tagagawa ng batas na nagagalit at nagtatanong, bakit kasama ni Jesus yung mga makasalanan? Ngayon po, hayaan niyo pong basahin ko ang Lucas 15 verse 3 to 7. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus sa talinghagang ito, kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano kaya ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 na sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na patuwid na di nangangailangang magsisi. Unang bagay po na gustong ipakita ni Jesus dito ay ang Panginoon po ay ang naghahanap sa nawawala. Isipin po natin ang isang pastol na may 100 tupa. Sa unang tingin po natin, di ba parang hindi naman kawalan yung isa na nawawala. Siguro kung hindi ikaw yung may-ari, posible na di naman makikita ni boss yan eh. Di naman mahalata, may 99 pa naman. Di ba? So possible na talagang hayaan niya. May 99 pa siya, pero para sa mabuting pastol, kahit isa po ay mahalaga. Kaya iniwan niya ang 99 at hinanap ang isang nawawala hanggang sa magtagpuan niya ito. Pansinin po natin yung sinabi ni Jesus dito sa verse 4. Sa English sabi niya, go after the lost sheep until he finds it. Until he finds it. Hindi po sinasabi ni Jesus na hahanapin niya kung sakaling makita niya. Ang sinasabi niya po dito, hanggang sa makita niya, until he finds it. Ipinapakita po dito, mga kapatid, yung determinasyon ng mabuting pastol sa paghahanap ng nawawala. Ganito rin po ang ginawa ni Kristo or ginagawa ni Kristo sa atin. Hindi siya naghihintay para lumapit ang nawawala. Siya po mismo ang naghahanap. Amen po ba? At nang matagpuan niya ang tupa, hindi niya ito pinagalitan o pinalakad pa uwi. Imbes, binuhat niya ito sa kanyang balikat ng may kagalakan. Ito po ay isang larawan ng biyaya ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi nakabalik tayo sa Diyos sa sarili nating lakas,
kundi dahil hinanap niya tayo. Natagpuan at dinala tayo ni Kristo pauwi sa Kanya. Ngayon po sa susunod na parabola, sa The Lost Coin naman. Babasahin ko po ulit ito sa Tagalog. Sa Lucas 15 verse 8 to 10. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisin ang buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nakita niya na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ngayon po, kung titignan natin, 10 barya, isa lang yung nawala, tapos magsasaya pa kayo nung mga ano mo. Di ba parang, okay naman, may 9 naman ako eh. Ba't ko pa hanapin yung isa? Ngayon po malalaman natin dito. No? Kasi po sa ikalawang parabola na ito, hindi na po pastol yung bida dito, kundi yung babae na naghahanap ng barya. Meron siyang 10 pilak na barya, ngunit nawala yung isa. Di ba maaaring isipin ng iba, isa lang naman, bakit kailangan pang hanapin, di ba? Ang hirap hanapin nun, barya. Pero para sa babaeng ito, mahalaga ang bawat isang barya. Kasi po, ang isang barya or drachma sa Greek, sabihin niyo po, drachma, ay katumbas ng isang araw na sahod noong panahon ni Jesus. Magkano po yung sahod niyo sa isang araw? So parang yun ang katumbas nun. Nawalan ng isang barya, nawala. So di ba kahit ako hanapin ko yun eh. Kung isang araw na sahod ko yun nawawala. And drachma, isang silver. Kumbaga maipasok ko lang 30 silver coins na pinagpalit ni Judas kay Jesus. Katumbas pala nun, isang buwang sahod ng tao noong araw ni Jesus ang pinagpalit sa kanya ni Judas. Diba? Ganun pala kahalaga yung isang barya noong araw ng ating Panginoon. At meron din pong talata sa Biblia na tanging ang pera lamang ang inahalintulad sa Diyos. Ito po ay sa Luke 16 verse 23. May mga tao po kasi na ginagawa ng Diyos ang pera. At makikita po natin, simula pa lang nung panahon ni Jesus, ganun na. Naiintindihan po natin. Masyado po ba ako mabilis? Ayan. Praise God. Balik lang po tayo doon, no? Kaya nagsindi siya ng ilawan. Nawala yung isang barya, nagsindi siya ng ilawan, nagwalis ng bahay, at masusing naghahanap hanggang matagpuan niya ito. Pansinin po ninyo, no? Katulad ng unang parabola, hindi siya tumigil hanggat hindi niya natagpuan yung nawawala. Bakit po kaya? Kasi po mga kapatid, ganito rin ang puso ng ating Panginoon. Walang tao ang hindi mahalaga sa Kanya. Ang bawat kaluluwang inililigtas niya ay mahalaga sa Kanyang paningin. Kahit yung kapitbahay mong, alam nyo na. Di ba po? At nang matagpuan niya ang barya, hindi niya ito tinago lamang. Tinawag pa niya yung kanyang mga kaibigan upang makigalak. Mga kapatid, sinasabi po ni Jesus sa talata 10 na may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Ayan. Dati po ba ganyan na siya? Hindi naman, di ba? Nung nakakilala siya sa ating Panginoon, di ba parang nagbago ka na ngayon ah. Jesus glow, sabi ni amigo. Di ba? Hindi, ibig sabihin po, isang tao lang ang nagsisisi sa kanyang kasalanan, nagdiriwang na ang mga anghel sa langit.
Ibig sabihin po, ang pagsisisi ng isang makasalanan po ay hindi isang ordinaryong pangyayari lamang. Ito po ay dahilan ng kagalakan sa langit. Ngayon po, punta naman po tayo sa pangatlong parabola. Ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ang alibughang anak. Ito po ay isa sa pinakakilala o sikat na parabola ni Jesus na galing sa Biblia. Hayaan niyo pong basahin ko ulit sa Tagalog. Mas maganda yung Tagalog, no? Mas naiintindihan natin. Saka mas umaano sa puso pag naiintindihan mo ng maigi. Sige po, basahin ko po muna sa Lucas. Medyo mahaba po ito eh. 15 verse 11 to 32. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Kinuwento po ulit ni Jesus. Ito po yung pangatlong parable. Sinishare niya dun sa mga pariseyo, sa mga tagagawa ng batas na parang galit sa kanya. Gusto siyang ipapatay dahil nakikikain siya sa mga makasalanan. No? So, sinabi pa ni Jesus, may isang tao daw na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Grabe, no? Pagkatapos niyang kunin, nilustay niya lahat, no? So, pwede namang kunin niya, tapos doon siya sa bahay, lustayin niya. Diba? Possible, pwedeng ganun, eh, no? Pero umalis siya sa malayong lugar. Ganun po kasi tayo, eh. Ganun po ang tao. Ganun po ang kasalanan. Hindi po tayo pupunta sa isang lugar na alam natin na nasa Panginoon tayo, magkakasala tayo, babalik tayo, ganun-ganun. Aalis ka. Pupunta ka sa lugar na malayo. Ganun po ang kasalanan. Nilalayo tayo sa ating Panginoon. Amen po. Ngayon, nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo, ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ngayon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Grabe. Babuyan agad. Grabe yung hirap niya. Ibig sabihin, talagang taghirap para mamasukan siya sa isang babuyan. At siya bilang mayaman, tinanggap niya yung trabaho ngayon. At sabi po dito, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Grabe po, no? Ganun po tayo kapag malayo tayo sa ating Panginoon. Ganun po tayo kapag nandun na tayo sa kasalanan. Sabi po dito, ngunit napag-isip-isip niya na ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik na ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, malayo pa lang po, nakikita na siya, di ba? Parang lukso ng dugo. Matagal mo nang hindi nakikita yung anak mo, hinahanap mo, makikita mo, naglalakad, malayo pa lang, nakikita niya na yung anak niya. At sa matinding awa, sabi po dito, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan.
Sinabi po ng anak niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Sandali, ngayon lang ako gumagamit ng laptop eh. Ayan. Ayan. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, sabi ng ama. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Alam niyo po yung guya? Yun po yung batang baka. Tapos pinataba. Yun daw po yung kakatayin. Sabi po ng ama, ito po yung pinakamagandang sinabi ng ama. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Ito na. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Bakit? Kayo nagdidiwang. Anong meron sa atin? Parang ganun eh, no? Parang feeling ko ganun yung emosyon niya. Bakit meron? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay. Ayaw niya pumasok sa bahay. Bitter siya eh. Bumalik na yung kapatid niyang naglustay ng kayamanan, tapos nagdiwang pa. Diba? Ang mabait na ama, pinuntahan siya at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya. Sabi ng panganay na anak, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng mga kaibigan ko. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpapatay niyo pa siya ng pinatabang guya. Sagot ng ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Napakaganda po, no, mga kapatid. Yung verse pa lang na yun, talagang mabibless ka na. Yung pagmamahal ng ating Panginoon para sa ating mga nawawala. Dito po sa ikatlong parabola, mas malalim po ang pinapakita ni Jesus dito. Dito po kasi ang bunsok anak ay humingi na agad ng mana habang buhay pa yung ama niya. Diba? Kayo po kaya, hingan na ng mana, buhay pa kayo, di ba? Pero ang bait nung tatay niya, di ba? Para na rin niya sinabi na, Ama, mas gusto ko yung mga biyayang mabibigay mo kaysa sa iyo mismo. 'Di ba? Parang para sa ating magulang masakit po 'yun. Iniwan niya ang kanyang ama, nilustay ang kanyang kayamanan at nauwi sa isang babuyan. Hindi po aksidente na babuyan ang binanggit ni Jesus dito. Kasi po mga kapatid, para sa mga Hudyo, ang baboy po ay isang maruming hayop. Ang babuyan ay larawan ng pinakamababang kalagayan ng isang makasalanan. Malayo sa Diyos at alipin ng kasalanan. Maging ang pagkain na kinakain ng mga baboy, gusto na rin niyang kainin.
Dito po ipinapakita naman kung gaano kababa ang dinadala ng kasalanan sa tao. Kapag iniwan natin ang Diyos at pinili natin ang kasalanan, akala po natin kalayaan. Kasi kaya na natin gawin ang lahat ng pwede natin gawin eh. Di ba po? Ngunit sa huli po, ito po pala ay nagdadala sa atin ng kahihiyan, pagkagutom, at espiritual na kamatayan. Ngunit dumating ang sandali na naunawaan niya ang kanyang kasalanan. Nagsisi siya at pumasyang bumalik sa kanyang ama. Dito po makikita natin na habang malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama. Hindi siya pinagalitan, hindi siya pinarusahan, hindi siya pinaghintay. Tumakbo ang ama. Niyakap siya, hinalikan, sinuotan ng pinakamagandang damit, binigyan ng singsing at sandalyas, at pinaganda ng isang malaking handaan. Sapagkat ang sabi ng ama, ang anak kong ito ay namatay na, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Yan po ay ang puso ng ating Panginoon. Amen po. Sarap pakinggan nun, no? Ito ang anak ko. Namatay siya, nabuhay, nawala, ngunit aking natagpuan na. Yan po yung puso ng ating Panginoon. Handa siyang tanggapin ang nagsisising makasalanan sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Amen po. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Ngunit, bagamat datapwat, ngunit, may isa pang nawawala sa kwento. Sino po yung nawawala? Ito po ay yung panganay na anak. Tama po kayo. Si kuya. Siya naman po ay isang larawan ng isang pariseyo. Panlabas ay masunurin siya, sumusunod siya sa mga utos, ngunit wala siyang puso. Para sa kanya, ang kanyang kapatid na para sa kanya, yung kapatid niya ay makasalanan. Sa halip na magalak sa kanyang pagbabalik, nagalit siya. Ito rin po ang problema ng mga pariseyo sa simula ng Luke 15, nung sinabi ko po sa inyo. Diba? Medyo may pahaging si Jesus doon eh, kaya parang, diba, ang galing ni Jesus doon sa part na yon. Kasi nagrereklamo sila dahil tinanggap ni Jesus yung mga kasalanan, nakikikain pa. Kaya po ang panganay na anak dito ay larawan ng isang taong relihiyoso ngunit walang puso sa Diyos. Marunong sa batas ngunit kulang sa habag. Mas mahal niya ang kanyang sariling katuwiran kaysa makita ang isang makasalanan na makabalik sa ating Panginoon. Nakakalungkot po. Dahil hanggang ngayon, may ganun pa rin po. At hindi po tayo. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, hindi ikaw yun. Yan. Hindi ikaw yun, ha. Samantalang ang puso naman po ng Ama ay naghahanap, tumatanggap, nagpapatawad, at nagagalak sa pagbabalik ng nawawala. Amen po. Now, let us feel the heart beat of God for the lost. Ang tanong po natin ngayon ay hindi na, ako ba yung bunsong anak? Maaari rin po nating tanongin sa sarili natin na, ako ba ang panganay na anak? May puso ba ako para sa mga nawawala? O katulad din ako ng mga pariseyo, relihiyoso, ngunit wala akong habag sa mga makasalanan? Pupunta po tayo ngayon sa point number 1. Point number 1 pa lang po tayo. The lost is valuable. Ano ang mapapansin natin sa tatlong parabola? Di ba pare-pareho na may nawawala? Isang tupa, isang barya, isang anak. At pare-pareho ring may naghahanap. Bakit po kaya? Tama po. Kasi po,
ang nawawala ay mahalaga sa naghahanap. Hindi hinahanap ng pastol ang tupa dahil marami siyang oras. Hindi naghahanap ang babae dahil wala siyang ibang ginagawa. Hindi rin nakakalimot ang ama sa kanyang anak. Lahat sila ay kumikilos dahil may pagmamahal at pagpapahalaga. Ganito rin po ang Diyos sa atin. Hindi po binabaliwala ang mga nawawala dahil ito po ang puso ng ating Panginoon. Kung tayo po mawalan ng isang pirasong papel na walang mahalaga, marahil hindi po natin ito hahanapin. Ngunit kapag cellphone na ang nawala, aray ko. Wallet, wedding ring, pinakamahirap yung anak nawala. Di ba? Hanapin mo ito hanggang sa makita mo, di ba? Ganito po yung pinapakita ni Jesus. Ang nawawala ay mahalaga sa naghahanap. At sa tatlong parabola po na ito, ang naghahanap po ay ang larawan ng ating Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya, awa, at pag-ibig. Thank you, Mama Nati. Ngayon naman po, isipin natin yung pastol. 99. Pwede niya namang sabihin na isa lang naman yung nawawala. Pero hindi po yun yung ginawa niya. Iniwan niya yung 99 para hanapin ang isa. Marami pong usapin dito, yung 99 daw, yung mga unrepentance na tao. Pero ibang usapin po yun. No? Mga speculation, tama po kayo. Alam niyo po kung bakit? Bakit hinanap yung isang yon? Ito po yung ano doon eh. Dahil malaga po yung kaisa-isang tupa na yon. Sinabi po niya, sinabi ko rin kanina, na hanggang mahanap niya, hindi siya tumigil. Dahil ganito rin po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mabuting pastol na naghahanap sa kanyang nawawalang tupa. Ganito rin naman po ang sa babaeng nawawalan ng isang barya. Siya pa ang natitira pero hindi niya sinabi na okay na yan, isa lang naman eh. Nagsindi siya agad ng ilawan, nagwalis, masusing naghanap hanggang makita niya ito. At ganito rin po ang ating Diyos. Walang kaluluwang iniligtas niya ang hindi mahalaga sa Kanya. Amen po ba? At lalong-lalo na po doon sa alibughang anak. Naibigay na niya ang mana, maaari niyang sabihin na tapos na yung relasyon natin, nabigay ko na yung mana mo. Pero hindi po yun ang ginawa niya. Malayo pa lang yung anak niya, nakatingin na yung ama sa kanya. Tumakbo siya, niyakap niya ang kanyang anak, tinanggap, binihisan, pinaghanda. Hindi po dahil karapat-dapat yung anak. Makasalanan siya eh. Makasalanan tayo eh. Kundi dahil ang ating pong Panginoon ay puno ng biyaya at awa. Yan po ang isa pang larawan ng ating Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit ikinuwento ni Jesus ang tatlong parabola. Hindi upang sabihin kung gaano kagaling ang nawawala, kundi upang ipakita kung gaano po kabuti ang Panginoon. Ang tingin po ng Pariseo sa makasalanan ay basura, pero ang tingin po ni Jesus, mga taong dapat hanapin, mga taong dapat ipagdasal, mga taong dapat tawagin sa pagsisisi. At ang mga taong maaaring iligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Romans 5 verse 8, hindi minahal ng Diyos ang makasalanan dahil mabuti sila. Minahal niya sila habang sila'y makasalanan pa. Amen? Tayo po yun. Minahal po tayo ng ating Panginoon noong makasalanan pa lang tayo. Ngayon, ang tanong ay hindi lamang, may puso ba ang Diyos para sa mga nawawala? Kasi alam na po natin yung sagot dito eh. Ang tanong po ngayon ay, may puso ba tayo para sa mga nawawala? O katulad ba tayo ng panganay na kapatid? O katulad ba tayo ng mga Pariseo? Nasa simbahan, marunong sa Biblia, sumusunod sa batas, pero galit sa makasalanan. Walang habag, walang malasakit. Samantalang si Jesus,
tinanggap ang mga makasalanan, kumain pa kasama nila. Tinawag sa pagsisisi at nagliligtas. Kung tayo po mga kapatid ay tagasunod ni Kristo, dapat meron po tayong mga mata, merong parehong tenga, kamay at higit sa lahat, parehong puso ni Kristo para sa mga nawawala. Point number 2. Amen, amen. Palakpakan po natin. Point number 2, there is a sense of urgency. Ang ikalawang katotohanan po na makikita natin sa Luke 15 na ito, may sense of urgency po ang ating Diyos para sa mga nawawala. At dapat tayo rin. Dito po sa tatlong parabola, wala pong nagsabi na mamaya na lang, bukas na lang, or kapag may oras na lang ako, doon ko na lang hahanapin yung makasalanan or yung mga makasalanan. Or yung mga nawawala. Sa halip, lahat sila kumilos agad. Ang pastol, agad naghanap sa tupa. Ang babae, agad nagsindi ng ilaw. At ang ama, araw-araw naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang pastol po ay hindi na naghintay ng susunod na araw. Hindi niya na po sinayang yung oras. Hindi niya sinabi sa sarili niya na babalik din yun. Iniwan niya na po agad yung 99 at hinanap ang isa. Hindi po siya tumigil hanggang di niya natagpuan ang nawawalang tupa. There was no waiting until tomorrow to see if the lost coin might show up. So, ganito rin po yung babae. Hindi na siya natulog muna. Hindi siya naghintay kinabukasan. Agad-agad, hinanap niya na po yung nawawalang barya. At ganun din po yung tatay na alibughang anak. Ipinakita niya na sa parabolang ito, na yung ama habang malayo pa lang, pinuntahan niya na yung kanyang anak. Dahil matagal na itong naghihintay. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito na walang ginagawa ang Diyos habang naghihintay. Ipinapakita po dito na ang kanyang habag at pananabik na tanggapin ang nagsisising anak at nang makita niya ito, hindi siya naglakad kundi tumakbo siya papunta sa anak. Jump na po ako sa iba kasi baka dumating na po yung next church. Point number 3. Ang ikatlong katotohanan po na makikita natin sa Luke 15 na ito. There is a celebration awaits. May pagdiriwang kapag ang nawawala ay natagpuan na. Hindi po nagtatapos ang parabola sa paghahanap. Hindi rin natatapos ang parabola sa pagbabalik. Nagtatapos po ito sa kagalakan. Na ang kaligtasan ng isang makasalanan ay hindi ordinaryong pangyayari. Ito ay dahilan ng kagalakan at pagdiriwang ng kalangitan. Magja-jump lang po ako ng iba. Sige po. Dito po sa Luke 15, verse 7, sinabi po mismo dito ni Jesus na there will be more joy in heaven over one sinner who repents. Hindi po ibig sabihin nito na mas mahal ng Diyos ang isang tao kaysa sa 99. Mga kapatid, ang punto po dito ni Jesus ay ito. Ang tunay na pagsisisi ay bunga ng gawa ng Diyos sa puso ng tao. At kapag nangyari po iyon, nagagalak po ang buong langit. Amen. Ngayon, ito naman po ang puso ng Diyos para sa mga nawawala. Patuloy niyang ipinapahayag ang ebanghelyo, tinatawag niya ang makakasalanan sa pagsisisi, at ang sino mang lumapit kay Kristo ay hindi niya itataboy. Kaya po tayo bilang isang iglesia, hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong mangaral. Sapagkat po ang Diyos
Sapagkat po ang ating Panginoon ay makapangyarihang nagliligtas. At kapag may isang makasalanan pong nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo, ay may kagalakan sa langit sapagkat ang nawala ay kanyang natagpuan na. Ito po ay isa sa pinakasikat na ilustrasyon na tungkol sa kaligtasan. Sinasabi po dito na parang election daw po ang salvation. Teka, may init na. Ready na tayo. Isang boto para sa Diyos, isang boto para kay Satanas, at ang huling boto ay nasa tao. Pero mga kapatid, hindi po ito ang tinuturo sa Biblia. Una sa lahat po, wala pong boto si Satanas. Wala pong boto si Satanas sa ating kaligtasan. Hindi po siya kapantay ng Diyos. Hindi sila magkalabang kandidato na naghihintay ng resulta ng eleksyon. Ang Diyos po ang hari ng lahat. Siya ang ganap na makapangyarihan. At ikalawa po dito, ang tao ay hindi neutral na parang judge na magdidesisyon kung sino yung mananalo. Ayon po sa Efeso 2, tayo po ay patay sa kasalanan. At ayon din po sa Romans 3, walang naghahanap sa Diyos sa kanyang sariling likas na lakas. Kung iiwan po tayo sa ating sariling desisyon, wala po ni isa sa atin ang makakalapit kay Kristo. Kaya po ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa deciding vote ng tao. Hindi po sa atin nakasalalay yon. Ang kaligtasan po ay nagsisimula sa Diyos. Siya ang pumili, siya ang tumatawag, siya ang nagbibigay ng bagong puso, at dahil sa gawang banal ng Espiritu, ang makasalanan po ay kusang lumalapit kay Kristo sa pananampalataya at pagsisisi. Kaya po, ang pananampalataya ay hindi sanhi ng bagong buhay. Ito po ang bunga ng bagong buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya po kapag may naligtas, wala po siyang maipagmamalaki. Ang masasabi na lamang po niya ay, ang lahat ng kalwalhatian ay sa Diyos lamang. Yun na lamang po ang masasabi ng mga taong naligtas. Salvation is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone, to the glory of God alone. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, what must be our response? Response number 1, know and feel God's heart for them. Mga kapatid, ganito po ang dapat nating maging pananaw sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Tingnan natin sila gaya ng pagtingin ng Diyos. May habag at pagmamahal. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na kahit tila mabagal ang pagbabago sa kanilang buhay, isa iniisip natin, hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan. Patuloy po natin silang mahalin, mga kapatid. Patuloy silang ipanalangin. At patuloy nating sa kanila ibahagi ang mabuting balita. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa ating kakayahan o galing sa pangangaral. Ang Diyos lamang ang makakapagpabago ng puso ng tao. Kaya ang tungkulin po natin ay ang maging tapat. Ang resulta po ay ipaubaya natin sa Panginoon na gumagawa ng kanyang pagliligtas ayon sa kanyang perpektong kalooban at tamang panahon. Pangalawa po, at ang pinakamagandang point is you can pray for them. Ang isa sa pinakamakapangyarihang magagawa natin para sa mga mahal natin sa buhay ay ipanalangin sila. Dahil alam po natin na ang Diyos lamang ang may kakayahang magbukas ng kanilang mga puso. Ipanalangin po natin na magpadala ang Diyos ng mga tao
na magpapakita sa kanila ng pag-ibig ni Kristo at magiging tapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At higit sa lahat po, ipanalangin po natin na buksan ng banal na Espiritu ang kanilang mga mata upang makita po nila ang katotohanan ng mabuting balita. Makilala nila si Kristo at sumampalataya sa Kanya. Kasi po hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao. Ngunit ang Diyos po ay makapangyarihang gumagawa ng mga imposible. Kaya habang tayo po ay nananalangin, nagtitiwala tayo na siya ang kikilos ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang tamang panahon. Sa number 5 po is, tatalon na po ako sa number 5. Proclaim the gospel faithfully. Bukod po sa mahalaga po ang pananalangin, ito po ay isa sa pinakamahalagang ating kailangang gawin. Proclaim the gospel faithfully. Kasi maaari pong hindi agad tumugon ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ngunit ang tungkulin natin ay hindi gumawa ng resulta. Ang tungkulin po natin ay maging tapat at totoo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng paglago at nagliligtas ayon sa kanyang kalooban. At sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, gusto ko lamang pong basahin sa inyo ang Romans 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing kikinig ng salita ni Kristo. Kaya patuloy po tayong manalangin, mamuhay ng banal, at higit sa lahat, maging tapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, sa ating pong pinag-aralan ngayon, iniimbitahan ko po na tayo lahat ay tumayo. At iniimbitahan ko rin po ang worship team. Nais ko din pong iwan sa atin ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Madalas nating iniisip na ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay o ng ibang tao ay nakasalalay sa galing nating magsalita. Sa galing nating mangumbinsi o sa dami ng ating mabuting ginagawa. Ngunit malinaw po na tinuturo sa Biblia, ang kaligtasan po ay sa Panginoon lamang. Na hindi natin kayang baguhin ang puso ng isang tao. Hindi natin kayang alisin ang kanyang espiritual na pagkabulag. Hindi natin kayang bigyan siya ng bagong buhay. Ang Diyos lamang ang makakagawa nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngunit mga kapatid, hindi po ito dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa o tumigil sa paglilingkod. Sa halip, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Dahil alam natin ang Diyos ang nagliligtas. Maaari tayong magpatuloy sa pananalangin, sa pagmamahal, sa matapat na pagpapahayag ng mabuting balita, anuman ang maging tugon ng tao. Ang ating pong pag-asa ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Kaya ano po ang ating tungkulin? Patuloy nating ibigin ang mga naliligaw. Patuloy natin silang ipanalangin. Patuloy nating ipahayag ang ebanghelyo ng may katapatan at pag-ibig. At patuloy nating ipamuhay ang isang buhay na nagbibigay ng karangalan kay Kristo.
dahil hindi ang ating mabubuting gawa ang nagliligtas, kundi dahil ang ating buhay ay dapat maging patotoo na ang ebanghelyo na ating ipinapahayag. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi po tayo tinawag upang maging matagumpay ayon sa pamantayan ng mundong ito. Tinawag po tayo upang maging tapat. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos ang nagliligtas. At tayo naman ay tinawag upang maging mga tapat na lingkod na naghahasik ng binhi ng Ebanghelyo, na nagtitiwala na ang Panginoon ang kikilos sa kanyang itinakdang panahon. Ngayon mga kapatid, awitin po natin ang How Great Thou Art. Wag lang po natin itong gawing bilang isang kanta. Gawin natin po itong isang panalangin. Gawin po natin itong pagsamba. At habang inaawit po natin ang bawat salita, ilagay natin sa ating panalangin ang mga taong mahal natin. Pagkatiwala natin sila sa Kanya, hindi sa ating kakayahan, kundi sa Kanyang awa at biyaya. Kaya't umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, dakila ka, kaya't umawit
kapatid, itaas natin ang ating mga mata, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga kakayahan, kundi sa dakilang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri, lahat ng tiwala, at lahat ng kalwalatian. Habang inaawit natin ito, naway mula sa kaibuturan ng ating mga puso, maipahayag natin na Panginoon, dakila ka, at dahil dakila ka, nagtitiwala kami sa iyo. Sige po, awitin pa po natin. Kaya tumawid, kaya umawit ang puso ko. Nagpupuri, O Diyos na Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng aming mga buhay. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. At tayo po ay lahat nagsabi na Amen and